Good morning everyone or magandang umaga sa inyong lahat. This is my life. So ito ang buhay ko. Minsan nagtutulak tayo ng motorsiklo dahil naubusan ng gas. Nakakapagod kasi hindi ko akalaing maubusan ako ng gas. Tama-tama lang yung pera ko binili ng feeds para sa aming manok. So ganito yung buhay sa probinsya namin. Minsan masaya, minsan malungkot. Ang kinakulungkutan ko lang is pag yung mga iba na mag-discriminate sa atin. Kaya nakapagod. Wala na tayong magagawa. Ganito talaga ang aking kapalaran. Araw-araw maghanda ng pagkain ng manok. So wala na akong magagawa. Just accept the reality sa buhay ko or reality of my life. Ang dami kasi namin inaalagaan dito ng mga manik. Tapos ako nito gawin ko habang hindi pa masyadong mainit, tatapusin ko yung bonsai ko doon sa Paikos Nana. Kailangan papaun itong mga manok. Ito ang isa sa paborito ko na manok. Bali, tatlo ito sila. Kasi sobrang liit. Tapos, pakita ko naman sa inyo yung malaki na ng kaunti. Yung pinaka-paborito kong manok. Tagal ba niyo padakop? Kasi it's my first time. Yung kulay niya parang halo-halo, kaya hindi pa masyadong tanod, kaya hindi ko pakawalan, baka biglang mawala. Ito man ako. So pakainin ko muna sila, tapos mag-start na ako sa aking bonsai. At dito naman ang manok ko, kaysa isang manok na pula. Kung ma-recall ninyo yung kanta na manok na pula. So para din ito yung manok na pula na pagiwang-giwang sa sabungan. Ayan. So dito ko lang siya itali sa aking bonsai materials na sampalok. Then siyempre mamimigay na ako ng pagkain sa manok ko. Sa manok ko ba na nawala man. At ito na ang mga manok ko. Nakikita ko sila na sobrang saya nilang kumain. Tapos dito na naman sa loob ng cage. Yan na naman. Tapos yung pula ko na manok. Ang manok ko dito, total of mga 30 na bilang sila. Then dito yon, ibibidyo ko mamaya yung pinaka-paborito kong manok. Yan siya sa loob. Saka dito naman, may marami na naman dito. Nahalo na ito na selfie chicken. So makikita nyo dito sa aming paligid na sobrang dumi. So, after matapos ko yung bonsai, magsimula naman akong magwalis dito sa kapaligiran ng aming bahay. So, proceed na ako doon sa aking bonsai nga hindi ko pa natapos. Katatapos ko lang magpakain ng manik. So, magsimula na akong
tapusin itong aking bonsai na hindi ko pa natapos. Pero bago sa lahat, mais ko lang ang ipakilala sa inyo itong hinahawakan kong baso na may laman na tubig. Alam niyo ba nga ang tubig ay pinakamabisang gamot? Bigyan ko lang kayo ng mga halimbawa nitong tubig na magagamot. Halimbawa, nakakain ka ng maahang. Anong gagawin mo? Iinom ka ng tubig para lunas. Makakain ka ng mapait. Iinom ka ng tubig. Hinamatay ka. Iinom ka ng tubig. O, kung nauhaw ka, tubig pa rin ang hanap mo. So, hindi nakaalam ng lahat na ito ay mabisang gamot. Hindi lang para sa daily gamit natin o daily use natin, pero ang mabisang gamot. Katulad ko ngayon, katatapos ko lang magpakain sa aking manok. Tapos, siyempre, nauuhaw ako, so kailangan ko mang uminom ng tubig. So, tignan ninyo naman, nawala na yung uhaw ko. So, gamot din siya sa uhaw itong tubig. So ngayon, magsimula na ako magupit nito. Just hope na matapos ko ito habang hindi pa ako mabuta ng init ng araw. So ito na siya, natapos ko na, pero hindi ko nakuha lahat ng dahon dahil sa sobrang liit at sa sobrang dami. Tapos takot din ako baka maubusan yung memory ng aking camera. So hindi ako makapagpatuloy sa aking pag-video. So since natapos ko na ito, so hanggang dito na lang ako sa aking pag-share sa inyo itong isa sa pinaka-mahal kong bonsai materials. It is na-mention ko na last vlog ko. So, at isa sa mga pinakamatanda ko na bonsai materials. So, ito lang masasabi ko, yung kalimutan na uminom ng tubig araw-araw sa mga babae na maka-height ng, o lalaki na ka-height ng 5 foot below, siyempre siguro mga 6 glasses a day. Or sa mga lalaki na naman nga medyo matangkad, I think it is 8 glasses a day. Yung sa akin lang, nandun ako sa average with 7 glasses a day to 8 glasses or 6 glasses a day. Depende lang. Pag hindi kayo nauuhaw, wag naman kayong uminom basta ng tubig. At saka wag ninyong inumin yung tubig na rapid. Halimbawa, 2 litro, 1 minuto lang. Hindi pwede. Masisira yung buhay mo dyan. So, kailangan inom ka ng tubig. Like example, tapos kumain, inom ka ng tubig. After makarelax ka, time nakakawan ka ng uhaw, inom ka ng tubig. So, ang tubig ay mabisang gamot. Hindi lang napansin ng iba. Pero ang tubig ay importante sa ating buhay. So, habang may buhay, may pag-asa. So ito lang ang aking masishare sa inyo for this morning. Ang buhay natin ay wither lang. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Good morning once again. Bye-bye.